It's okay. Clear. Levy, check the vehicle. Ang pelikulang ito ay hango sa totoong kwento ng buhay at nagsisimula ito sa Valley Cottage, New York. Ito ay 2001, at naisip ni Megan Levy na umalis sa lungsod dahil wala siyang anumang bagay. Dahil sa kawalan niya ng koneksyon sa mga tao, nawalan siya ng trabaho, at nakita niya ang ilang lalaking nakauniporme na pumasok sa isang gusali. Nagpasya si Megan na ang kanyang buhay ay walang kabuluhan pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Bigla siyang nagising isang umaga at nagmamadaling pumunta sa airport, kung saan sumakay siya ng eroplano at umalis ng lungsod. Dumating si Megan sa isang bootcamp, kung saan inutusan sila ng ilang sundalo na tumakbo palabas ng sasakyan. Ipinaalam nila sa kanila ang mahigpit na pagsasanay na kanilang pagdadaanan upang makasali sa Marines, at nagsimula ang pagsasanay. Nagpupumilit si Megan na makalusot sa mga obstacle course, at iniinsulto siya ng maraming drill surgeon sa pagsasabing wala siyang silbi. Matagumpay niyang narating ang araw ng pagtatapos, kahit na nahihirapan siya. Sa araw ng graduation, nagdiwang ang mga bagong cadets kasama ang kanilang mga pamilya, ngunit walang makakasama si Megan. Bigla niyang nakita ang kanyang ina, si Jackie, at ang kasintahan ni Jackie na si Jim, at binati nila siya. Ipinaalam sa kanila ni Megan na namiss nila ang seremonya, at pumunta sila sa isang bar. Si Jim ay nanonood ng balita habang sina Megan at Jackie ay nag-uusap. Tinanong ni Jackie si Megan tungkol sa kanyang ama, at gustong malaman kung mayroon pa itong natitira para sa kanyang minana. Nagalit si Megan nang mapagtanto niyang pera lamang ang interes ng kanyang ina. Nagpaalam siya sa kanila at iniwan sila sa bar. Sa San Diego County, hinarap ng Master Sergeant ang patrol corps at tinatanggap si Megan at dalawa pang bagong dating. Ang mga babae ay lumabas ng gabing iyon upang magsaya sa isang bar, at kalaunan ay mga nalasing. Gumagawa sila ng ingay habang papalabas ng gusali, at nagpasya si Megan na umihi sa isang palumpong habang naghihintay ang iba. Nahuli sila ng isang sundalong nagpapatrol at nakita siya sa akto. Si Megan ay nakatayo sa harap ng kanyang Master Sergeant, at pinagbantaan siya na sisipain siya palabas ng korte kung muli siyang manggugulo. Binalaan niya ito na huwag sirain ang pangalan ng mga marino at inutusan siyang umalis sa kanyang opisina. Dinala niya siya sa working dog unit, kung saan inilalagay ang mga asong tumutulong sa mga sundalo. Iniwan ng Master Sergeant si Megan sa ilalim ni Gunny Martin para sa isang linggo at lumabas ng gusali. Pumunta siya sa mga kulungan at inutusang linisin ang mga ito. Nakita ni Megan ang isang aso na nagngangalang Rex at nilapitan ito, ngunit nagsimula itong tumahol sa galit. Pumasok si Gunny at ipinaalam sa kanya na kailangan nila siya sa labas. Sa labas, ginamit ng mga opisyal si Megan bilang isang decoy upang sanayin ang kanilang mga aso at turuan sila kung paanong huminto at umatake. Sinanay muna ng mga sundalo ang isang aso na nagngangalang Cindy, at sinunod sila nito habang inutusan siyang huminto. Nakita ni Megan habang dinadala nila si Rex at napagtanto niyang magkakaproblema siya. Pinakawalan ng opisyal si Rex para atakihin siya, ngunit hindi pinansin ni Rex ang kanyang protective suit at kinagat ang kanyang puwitan. Maya-maya, pumunta si Megan sa kanyang kulungan at sinabi kay Rex na hindi siya natatakot sa kanya. Lumitaw si Gunny, at tinanong niya kung ano ang maaari niyang gawin upang maging isang dog handler. Sinabi ni Gunny na dapat siyang makakuha ng perpektong mga marka sa paparating na mga pagsusulit, at nagsimulang magsanay si Megan. Napansin ni Gunny habang nagsasanay si Megan sa paligid ng lugar, ngunit hindi siya gaanong pinapansin. Nanguna siya sa kanyang pagsusulit at ibinigay sa kanya ang resulta. Tinanong ni Megan kung mayroon siyang aso na kaya niyang hawakan, ngunit sinabi ni Gunny na wala siya. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng isang lata, at pinagtatawanan siya ng ibang mga opisyal habang sinasanay niya ito. Nang maglaon, tumayo ang mga opisyal habang kinakausap sila ni Gunny. Ipinaalam niya sa kanila na dumating ang isang bihasang Marine mula sa Iraq upang makipag-usap sa kanila at ipinakilala si Sergeant Andrew Dean. Sinabi ni Andrew sa mga opisyal na ang lahat ng kanilang natutunan ay hindi makakatulong sa kanila sa Iraq, at kailangan nilang maging mas matalino. Ipinagpatuloy ng mga opisyal ang kanilang pagsasanay kalaunan, at si Walters ang namamahala kay Rex. Hindi sinunod ni Rex ang kanyang mga utos at kinagat siya, na nabali ang ilang mga buto sa proseso. Ipinaalam ni Gunny kay Walters na hindi siya makakapag-deploy dahil sa kanyang pinsala at ibigay si Rex kay Megan. Nagalit si Walters sa desisyon at lumabas ng kwarto. Nakipagbonding si Megan kay Rex at inalok siya ng pagkain. Sa kalaunan ay sinunod niya ang mga tagubilin nito, at masaya si Megan.
Tinulungan ni Andrew si Megan at ang iba pang mga handler na sanayan ang kanilang mga aso, at ipinaalam niya kay Megan na tiwala lang si Rex kapag kumpiyansa siya. Dinala ni Megan si Rex sa veterinaryo, at sinabi niyang si Rex ang pinaka-agresibong aso na kanyang naobserbahan. Bumalik si Megan sa kulungan ni Rex at natutong balutin ang kanyang braso. Lumitaw si Walters at hiniling sa kanya na huwag hayaan siyang mapatay sa pagkilos. Nang gabing iyon, dinala ni Megan si Rex sa kanyang silid at sinabing i-deploy sila sa susunod na araw. Ang operasyon ay tatagal ng mahigit 6 na buwan, at hindi niya alam kung handa na siya. Dumating ang araw ng deployment, at naghahanda ang mga opisyal para makasakay sa eroplano. Sinabi ni Andrew kay Megan at tiniyak sa kanya na normal ang maramdaman ang nerbiyos. Inutusan niya siyang bumalik ng ligtas, at sumakay siya sa eroplano. Tumahol si Rex habang nasa biyahe, at si Megan ay nananatili sa tabi niya para pakalmahin siya. Dumating sila sa kanilang destinasyon, at si Megan ay na-assign sa ibang kampo. Sumakay si Megan sa isang sasakyan kasama si Rex at pumunta sa Camp Remedy sa lalawigan ng Al-Ammar. Mag-isa lamang siya sa isang silid dahil siya ay isang babae at nagulat siya sa mga tunog ng pagsabog. Nagising si Megan kinaumagahan at nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Matt Morales na sinasanay ang kanyang aso. Sinabi niya sa kanya na ang mga pagsabog ay papalabas na, kaya hindi siya dapat mag-alala. Inayos ni Megan ang kanyang gamit at lumabas ng kanyang silid. Nakilala niya si Matt, na formal na nagpakilala sa kanyang sarili at sa kanyang asong si Chico. Pumunta sila sa opisina ni Staff Sergeant Jarvis, at ipinaalam niya sa kanila na sila ay ilalagay sa isang checkpoint hanggang sa makakuha sila ng mas maraming unit. Pumunta sina Megan at Matt sa checkpoint, habang sinasabi ni Matt kay Megan kung paano manatiling mabuhay. Inutusan niya itong mag-ingat dahil may pabuya ang mga rebelde sa mga babaeng humahawak ng aso. Inutusan ng isang opisyal si Megan na gamitin si Rex para hanapin ang kanyang kain na hinalang sasakyan. Tinanong ng batang lalaki si Megan kung ano ang pangalan ng kanyang aso, at sinabi niya sa kanya habang kinumpirma nilang safe ang sasakyan. Pinagalitan siya ni Matt at sinabing hindi niya dapat sabihin kahit kanino ang pangalan ng kanyang aso. Bumalik siya sa kampo ng gabing iyon at inaalagaan si Rex habang sinasabi niyang gagalingan nila ang kanilang trabaho. Nakaupo si Megan sa kanyang silid kinabukasan, at isang opisyal ang kumatok sa kanyang pinto. Inutusan niya itong kunin ang kanyang gamit at sundan sila para sa isang misyon. Tinanong ni Megan kung bakit siya ang napili, sinabi ng opisyal na wala silang iba. Dumating sila sa pinangyarihan ng kamakailang pambobomba kung saan ilang sundalo ang nasawi. Sinundan ni Megan ang mga opisyal sa bahay ng isang lalaki, at nag-search si Rex sa paligid. Umakyat siya sa ilang mga carpet at umupo, na nagpapahiwatig na mayroong isang bagay. Binuksan ng mga sundalo ang carpet na nasa dingding at nakakita ng nakatagong compartment na puno ng baril. Hinuli nila ang lalaking nakatira sa bahay at kinumpiska ang mga baril. Pinuri ni Matt si Megan para sa kanyang magandang trabaho, at ang mga opisyal ay lumabas upang magsaya. Nakipaglaro siya ng baraha kay Matt habang nanonood si Rex, at tinanong ni Matt kung bakit siya sumali sa hukbo. Ikinwento ni Megan ang kanyang yumaong matalik na kaibigan na si Jess, na binawian ng buhay dahil sa labis na dosis, pagkatapos ay sinabi niyang gusto na niyang matulog. Ang mga humahawak ng mga aso ay lumabas kinabukasan, at sina Megan at Rex ay nakahanap ng ilang pampasabog. Ang isang operasyon ay darating sa ibang pagkakataon, at mayroon lamang espasyo para sa isang pangkat ng aso. Pinili ng kinauukulan na sumama kina Megan at Rex, at sumakay sila sa sasakyan. Dumating ang team sa isang desyerto, at nagsimulang magtrabaho sina Megan at Rex. Nakakita sila ng maraming pampasabog, ngunit isang kotse ang biglang nagmaneho papunta sa kanila. Clear. Levy, check the vehicle. Biglang sumabog ang isang bomba sa tabi nila at pinalipad sila. Ang medic ay nagmamadaling tulungan sina Megan at Rex, na nasugatan, at ang commanding officer ay nagtanong kung bakit hindi nakita ni Rex ang bomba. Isang sundalo ang humila ng wire mula sa lupa at ipinakita na ang bomba ay manu-manong pinasabog. Tinunton nila ito sa ilang abandonadong gusali at nagpasya na tumawag ng isa pang dog handler. Tumanggi si Megan at sinabing hindi sila makakarating sa gusali sa oras na wala siya. Tiniyak niya sa kanila na ayos lang siya at inayos ang kanyang gamit. Pumwesto ang mga sundalo, at pinamunuan sila ni Megan sa field. Nakikita nila ang ilang mga mina at iniiwasan ang mga ito habang patuloy silang gumagalaw. Matagumpay na naabot ng team ang gusali at nakapasok dito. Nangunguna si Megan habang sumisinghot-singhot si Rex para makita ang anumang mapanganib na device.
Si Megan at ang iba ay lumipat sa gusali at napagtanto na ito ay isang abandonadong paaralan. Wala silang nakitang kakaiba at pumunta sila sa rooftop. Ang mga sundalo ay nakahanap ng mga labi ng mga pampasabog at napagtanto na ang kanilang kalaban ay umalis sa lugar. Nagsimulang tumahol si Rex, at tinanong nila si Megan kung ano ang nangyayari sa kanya. Isang kakaibang pegura ang biglang sumulpot sa malayo, at iniligtas ni Rex ang isang sundalo habang ang pegura ay nagpaputok ng RPG sa kanila. Ang mga sundalo ay nakikipaglaban sa kanilang kaaway habang ang reinforcement ay patungo sa kanila. Maingat silang umalis sa gusali habang nagtatakip sa isa't isa. Sumakay sina Megan at Rex sa truck at sinubukan pumasok ngunit nalaglag dahil ang pagsabog ay halos nakaligtaan sila. Matagumpay silang nakapasok sa sasakyan at umalis sa lugar. Bumalik ang mga sundalo sa kampo, at naghihintay ang isang helicopter para kay Megan. Dadalhin siya sa ospital dahil sa kanyang mga sugat. Ibinigay ni Megan si Rex kay Matt, at nangako itong aalagaan siya. Tiniyak niya sa kanya na magiging maayos ang lahat, at lumipad siya habang tumatahol si Rex. Nang maglaon, nagising si Megan sa isang ospital, at ipinaalam sa kanya ng isang doktor na mawawala siya sa serbisyo sa loob ng 3 linggo. Nagtanong siya tungkol kay Rex, at sinabi ng doktor na makikita niya si Rex kapag bumalik siya sa field. Umalis si Megan sa ospital at nakita ang kanyang ama na naghihintay sa kanya sa labas. Tinanggal niya ang kanyang sombrero at sumaludo sa kanya bago siya niyakap. Dumating ang dalawa sa bahay, at sinabi ng kanyang ama na kailangan niyang magtrabaho sa Pasko. Sinabi ni Megan na naiintindihan niya, at ibinaba niya siya sa bahay ng kanyang ina. Sinubukan niyang i-check up si Rex, ngunit sinabi ng lalaki sa telepono na ipapaalam niya ito kapag nakakuha ito ng balita mula sa kanya. Lumipas ang mga linggo, at bumalik si Megan sa Camp Pendleton. Nakilala niya si Andrew, na nagsasabing kababalik lang niya mula sa Reynolds. Ipinaalam kay Megan na dumating na si Rex, at nagmamadali siyang salubungin siya sa labas. Siya ay sugatan pa rin, at pareho silang sumasailalim sa pangangalagang medikal. Si Matt ay naghatid ng ilang bulaklak sa silid ni Megan at sinalubong siya. Nag-usap sila saglit, ngunit maya-maya ay pinapasok niya ito sa kanyang kwarto. Umalis si Rex sa kama at pumasok sa kanyang hawla habang patuloy silang nag-usap. Ikinwento ni Megan ang tungkol sa kanyang physical therapy at kung paano pa rin siya nasasaktan mula sa pagsabog. Nagpa siya si Matt na magpamasahe sa kanya at sinabing siya ay isang bayani sa digmaan. Nang maglaon, ipinaalam ni Gunny sa mga sundalo na namatay si Andrew sa isang bombing, ngunit nakaligtas ang kanyang aso na si Bruno. Pinapanood ni Megan habang sinasanay nila si Bruno, ngunit hindi siya tumutugon. Ipinagpatuloy ni Megan ang pagsasanay kasama si Rex, ngunit hindi siya handa. Kinausap niya si Rex ng gabing iyon at sinabing hindi siya pupunta sa Reynolds. Balak niyang ampunin si Rex at kausapin si Gunny tungkol dito. Pumayag si Gunny na tulungan siyang makuha si Rex, at nagpasalamat ito. Kinausap ni Megan si Matt ng gabing iyon, at sinabi niyang muli siyang nagpalista. Tinanong niya kung ito ay isang problema, at sinabi niyang oo. Nang maglaon, pumunta si Megan sa veterinaryo kasama si Rex, at hinawakan siya ng doktor sa isang pinsala. Ngunit sinabi niya na si Rex ay hindi pa maaaring kunin at inilagay ito sa kanyang file. Ipinaliwanag ni Megan na nag-react si Rex dahil nasaktan siya, ngunit hindi siya pinansin ng doktor at lumayo. Lumipas ang oras, at napagtanto ni Megan na nire-deploy nila si Rex. Pumunta siya kay Gunny upang humingi ng tulong, ngunit sinabi niya na wala siyang magagawa dahil sa ulat ng veterinaryo. Pumayag siyang tulungan siyang magpaalam kay Rex at magmaneho. Pumunta si Megan sa kulungan ni Rex at umiiyak habang humihingi ito ng tawad sa kanya. Nagmaneho siya palabas ng base habang umiiyak at bumalik sa kanyang bahay. Kinaumagahan, ipinakita sa kanya ni Jackie ang isang tuta, ngunit nagalit si Megan dahil sinusubukan nilang palitan si Rex at iniinsulto sila. Sumigaw si Jackie kay Megan, ngunit inimpake ni Megan ang kanyang mga gamit at nagpa siya na tumira kasama ang kanyang ama. Dumating si Megan sa bahay ng kanyang ama at hindi ipinaliwanag ang nangyari. Nang gabing iyon, tumunog ang alarm ng kanyang sasakyan, at nagising si Megan sa takot. Pinuntahan ito ng kanyang ama upang patayin, ngunit sinigawan siya nito at sinabing hindi niya dapat buksan ang kotse. Pinakalma siya nito at sinabing alarm lang ito. Lumipas ang isang taon, dumalo si Megan sa isang therapy. Pinag-usapan nila ang palaging pag-i-imagine kay Rex at iniisip kung ano ang ginagawa nito. Umiiyak siya habang sinasabing nagpapasalamat siya kay Rex sa pagsisikap na ituro sa kanya kung ano ang pag-ibig at bumalik sa bahay. Pumasok si Bob sa kanyang silid na may dalang regalo mula kay Matt. Umupo siya sa kanyang kama at sinabing alam niya kung ano ang pakiramdam nang mawala ang lahat. Sinabi niya na dapat siyang mabuhay at lumaban hanggang sa huli.
Si Megan ay naudyukan ng payo ni Bob, at tumawag siya ng ilang beses para makipag-ugnayan kay Rex. Lumipas ang oras, at si Megan ay nakatanggap ng tawag mula sa foreman. Ipinaalam niya sa kanya na gustong makita siya ni Rex at malapit nang magretiro. Tinanong niya kung ipinaampun nila siya, ngunit sinabi ng foreman na sinasabi pa rin ng kanyang mga papel na hindi siya adoptable. Ipinaalam din niya sa kanya na may sakit si Rex at sinabi niyang dapat siyang maging mabilis sa anumang nais niyang gawin. Sinubukan ni Megan na makipag-ugnayan sa mga serbisyo ng veterano at umabot sa pakikipagpulong sa isang senador. Nakilala niya si Senator Schumer at ipinaalam sa kanya ang kanyang kalagayan. Naging interesado si Schumer, at nagsimula rin siya ng petisyon at umapela para sa mga lagda. Tinuruan siya ng kanyang kaibigan na si Finn kung paano ipaliwanag ang petisyon sa mga tao at sinabing hindi ito mahirap. Nag-live si Megan sa telebisyon at pinag-usapan ang tungkol kay Rex at kung gaano niya ito kamahal. Nagbasa ng dyaryo si Gunny at nakita niyang trending ang paghihirap ni Megan na iuwi si Rex. Si Megan ay nakakuha ng maraming suporta habang pinag-uusapan ng ilang ahensya ng balita ang kanyang kaso. Nakakuha siya ng 22,000 lagda para sa kanyang petisyon, at ito ay nagpasaya sa kanya. Dumating si Megan sa base sa araw ng seremonya ng pagre-retiro, at inutusan siya ng opisyal sa gate na magtungo sa field. Ipinarada ni Megan ang kanyang sasakyan at nagsimulang maglakad, ngunit may nakakuha ng kanyang atensyon. Napagtanto niyang si Matt iyon, at tinawag niya itong isang sikat na veterano ng digmaan. Sinabi ni Matt na bumalik siya para sa seremonya ng pagre-retiro at magretiro pagkatapos ng kanyang susunod na muling pag-deploy. Sinabi ni Megan na sinusubukan niyang iuwi si Rex dahil ito rin ang araw ng kanyang pagre-retiro. Humihingi siya ng paumanhin kay Matt sa hindi nila pakikipag-ugnayan, at sinabi niyang hindi pa nila ito oras para magkasama. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na kinakalampag niya ang bawat kadena sa utos at ibinalita na maaari na niyang iuwi si Rex. Natuwa si Megan sa narinig, at nagmamadaling pumunta sa isang field kung saan naroon ang mga asong nagre-retiro. Nakita ni Megan ang isang sundalo na naglalakad kasama si Rex at tinawag siya. Agad siyang tumakbo sa kanya, at muli silang nagkita pagkatapos ng mahabang panahon. Umalis ang dalawa sa base at bumalik sa bahay ni Megan. Si Megan ay nakikipaglaro kay Rex dahil marami silang dapat gawin sa panahong hindi sila magkasama. Maya-maya, naglalakad si Megan sa isang hallway kasama si Rex at pinapakalma siya habang kinakabahan sila. Dumating sila sa isang hagdanan na patungo sa isang field, at tinanggap sila ng tagapagbalita. Ito ay araw ng mga veterano, at sina Megan at Rex ang mga panauhing pandangal. Ang mga manunood ay nagyaya para sa kanila habang papunta sila sa field, at sinalubong sila ng ilang opisyal. Inanunsyo ng isang opisyal ang kanilang mga nagawa at pinag-usapan ang mga taong naligtas ng dalawa habang nasa Iraq. Tumingin si Megan sa madla at nakita sina Bob at Jackie. Pagkatapos ay nakita niya si Matt at ang kanyang koponan sa malaking monitor, at pinapanood nila si Livy mula sa Afghanistan. Ang monitor ay nagpapakita ng mga larawan nina Megan at Rex na naka-duty. Si Rex ay nanirahan kasama si Megan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay hanggang sa siya ay pumanaw noong 2012. Ngayon, nagtatrabaho si Megan bilang isang veterinary technician sa New Jersey. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.